Isang misteryosong mensahe ang ipinost sa social media ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng mga balibalitang naaresto na umano sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa post ni Attorney Roque sa kanyang Facebook page, nakasaad ang mga katagang mayroon nga daw na ng hudas kay Bato. Mga balita na naaresto na raw si Senador Bato de la Rosa. Ano po ang nangyari base po sa inyong pagkakaalam? Well, actually, pareho tayo. Nakatulog kasi ako. Nahiya nga ako. Meron akong kaibigan sana na ka-meeting kasi wala akong tulog kagabi. 1 hour lang kay may cross-examination ako kanina umaga sa isang malaking kaso. Nagtaka ako bakit yung cellphone ko ayaw mag-stop ng ring. Mga kaibigan ko pala sa media tumatawag seeking confirmation as to whether or not na-aresto na nga si Senator Bato. Nagsalita na po si Attorney Torion. At meron na rin pong misteryosong post etong si Attorney Harry Roque. At meron din pong cryptic post etong si Attorney Jimmy Bondok. Mga kaibigan, patungkol po ito sa kumakalat ngayon sa social media po. Kung ano po talagang nangyari kay Senator Bato de la Rosa, mga kaibigan. Dahil marami pong ang dami pong nagbigay ng kanilang mga statement po na tila baga wala po silang alam, mga kaibigan. Especially po itong lead counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Torion. Alam naman natin guys, siya ang pinaka-head dyan bilang abogado po ni Senator Bato de la Rosa. Pero bakit walang alam? Pati po ang mga pamilya po, mga kaibigan, ni Senator Bato de la Rosa. Ayon po sa isang source, ay isinakay na daw sa eroplano papunta ng Dahig. Kaya po, mga kaibigan, talagang grabe po itong balita natin ngayon, marami talagang nagulat at marami po talagang hindi makapaniwala, mga kaibigan, sa mga nangyayari. Dahil biruin nyo yung mga close friends niya, wala po silang alam, mga kaibigan. Hindi talaga wala silang idea po sa mga kumakalat ngayon na balita. Katulad po ito. Ito po i-share po natin, mga kaibigan, pag-usapan muna natin itong kay Attorney Harry Roque po sa kanyang Facebook page. Ayan po, mga kaibigan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe po tayo, Huwag niyo kalimutan mag-comment, like at pakihit po yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, magandang umaga once again. Handa na ba kayo sa mga pasabog at mga revelasyon? Mamaya guys, mga ilang minuto na lang po, mag-umpisa na po ang live, impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Ito yata yung cross-examination. Day 13 na po tayo guys, So, mamaya-mayang konti na lang po. Pero bago po natin, habang nag-aantay po tayo sa impeachment, dahil meron pa tayong mga ilang minuto, pag-usapan muna natin itong very controversial ngayon, patungkol po sa nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Kung bibisitahin nyo, mga kaibigan, ang Facebook page po ni Attorney Harry Roque, ito po yung makikita nyo. Ayan po, nakapost po dyan, basahin nyo po guys. Meron nga daw na nanghudas kay Bato. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin guys, may nagtraidor? Ang dami talagang hudas ngayon, Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaibigan, mahirap magtiwala di ba? Mahirap talaga magtiwala. Kasi ilalaglag ka talaga dyan Pero ang tanong, mga kaibigan, sino ito? Sino itong Judas Hestas Barabas? Sino po itong nanghudas, mga kaibigan, kay Senator Bato de la Rosa? Yan po ang talagang malaking question ngayon, Malaking katanungan po. Bakit po bigla itong kumalat at bigla po itong pinag-uusapan ngayon sa social media? Kasi kung babasahin natin dito, ang pahayag or ang post ni Attorney Roque, ito ang pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos lumabas ang mga hindi pa kumpirmadong ulat na naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque
meron nga daw na nanghudas kay Bato. Hindi siya nagbigay ng iba pang mga detalye o pinangalanan ang sinasabing nanghudas. Ang pahayag ay kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay De La Rosa na nahaharap sa ICC warrant na may kaugnayan sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So mga kaibigan, ano po ito? Talagang napaka-misteryoso po ito, guys. Talagang very questionable po ito, mga kaibigan, dahil nga nagulat po ang lahat. Bakit bigla pong nag-post si Attorney Harry Roque? Alam naman po natin si Attorney Harry Roque, guys, marami ding yan eh. Marami ding alam yan, marami ding insider yan. At syempre, guys, kilalang kilala niya, di ba? Isa po yan sa mga close allies ng ating Senator Bato de la Rosa, si Attorney Harry Roque. Di ba? So, hindi lang po insider talaga ang alam ni Attorney Harry Roque, alam niya lahat kung sino talaga ang pwedeng gumawa ng paghuhudas kay Senator Bato de la Rosa. Kasi masakit talagang isipin, mga kaibigan. Nagsalita na kasi si Attorney Torion eh. Ito po ang kanyang sinabi, no? I-share ko lang sa inyo itong pinost po ni Attorney Torion, mga kaibigan, para mabigyan po kayo ng idea. I-ano lang po natin dito. Ito po ang sinabi ni Attorney Torion sa kanyang Facebook page. Ito po. Ayon po kay Attorney Torion, mga kaibigan, kung nadakip siya, diretso siya doon sa airport. Okay? Ibig sabihin, pag nahuli si Bato at diretso sa airport, mga kaibigan, mahirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya agad. So, nagbigay na po ng babala si Attorney Torion, mga kaibigan, na if ever po na mahuli si Senator Bato de la Rosa at hindi na po ito dadaan sa tamang proseso, diretso sa airport at kumbaga dadalhin ka agad siya doon sa airport, wala na pong tanong-tanong, mga kaibigan, ay mahihirapan daw talaga sila, sabi po ni Attorney Torion. Kasi ngayon pa lang wala silang impormasyon eh. Kahit ngayon pamilya ni Senator Bato de la Rosa, hindi rin nila alam kung asa na ba talaga si Senator Bato de la Rosa. Ano pa talagang nangyari sa kanya? So, kung didiretso po siya sa airport, guys, dadalhin ka agad siya sa dahig, wala na po talaga daw silang magawa, sabi po ni Attorney Torion. Katulad po ng ginawa nila sa ating former dating Pangulong Duterte, na diniretso ka agad, sinakay ka agad nila sa aeroplano, walang tanong-tanong, hindi malang inantay yung decision ng Supreme Court, basta na lang siya binitbit, at kaya nga yun po ay isang extra rendition, di ba? Kidnapping po yung ginawa nila eh. So malamang sa malamang, ganun din ang gagawin nila kay Senator Bato de la Rosa. Kasi napaka-questionable talaga eh. Pag tinanong mo yung DILG, iba ang sinasabi. Pag tinanong mo naman ng PNP, iba din sinasabi. Iba din ang sinasabi ng director ng NBI. Ano ba talaga ang totoo dito? Ngayon, dahil dito po, no, ang pinaka close ally talaga ay itong mga abogado niya. Ayan po, mga kaibigan, ang ating update, guys. Ipakita lang po natin yung post sa isang Facebook page ni Attorney Jimmy Bondoc po, para at least meron po kayong idea, mga kaibigan, kung ano ba talaga yung napaka-cryptic post ni Attorney Jimmy. Ayan po, mga kaibigan, no. Basahin niyo po sa inyong screen. Yan, lakihan natin. Yan po ang pinost, mga kaibigan, no, ni Attorney Jimmy Bondoc. Ang nakalagay po dito, bad news is coming. Sabi niyang ganon. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Wala naman siyang binanggit. Wala naman siyang sinabing iba dito. Ang sinabi lang niya, sana hindi totoo, no? Parang ganon. Sabi niya, bad news, kaya kailangan magdasal. At sabi niya, sana hindi totoo. So, lawyer and singer Jimmy Bondoc briefly posted a message on Facebook warning of supposed bad news before later deleting it. So, ito, guys, binura na po niya sa kanyang Facebook page itong post na to kasi ang daming nag-comment eh. In the now deleted post, Bondoc wrote, "Bad news is coming. Pray hard that is not true for the good of the nation." He did not elaborate on what he was referring to. The post prompted speculation on social media with
some users linking into unverified claims that Senator Ronald Bato de la Rosa had allegedly been arrested. So mga kaibigan, talagang umani po ito ng samot-saring mga reaction po at mga komento mga kaibigan dahil nga very cryptic no? Marami talagang nagtatanong mga kaibigan kung ano ba talagang nangyari dito. Ano ba talaga ang totoong story dito mga kaibigan at sino po ang nagpakalat na si Senator Bato de la Rosa ay nahuli na po. At sabi pa nga, may mga kumakalat ngayon na video. Pinapakalat ngayon na video sa social media. Ayaw ko kung bakit nila pinapakalat. Ito daw yung eroplano mga kaibigan na kung saan ay isinakay daw si Senator Bato de la Rosa. Yan po ang pinapakalat nila ngayon. Di ba? So, talagang marami po talaga nag-iisip at nagtatanong po ano ba talaga ang katotohanan. Kasi nga mga kaibigan, may nangyari na kasing ganyan eh. Di ba? Nangyari na po kasi yan sa ating former President Duterte. Kaya marami po talagang na kumbaga parang kinakabahan din sila. Baka mamaya gagayahin din nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. Ganon din gagawin nila kay Bato de la Rosa. Na bigla na lang isasakay sa eroplano at dadalhin po sa The Hague, sa ICC po mga kaibigan. Oo nga alam mo Marisa Miranda, mahilig kasi sila magdrama-drama. Di ba? Tama po yan Marisa Miranda. Mahilig sila magdrama Di ba yung kay Tatay Digong nga? Dinrama-drama nila. Kunwari walang arrest warrant, kunwari wala silang pakialam sa ICC. Kasi sinasabi nila walang jurisdiction. Sinasabi nila hindi sila nangingialam. Pero meron palang tinatawag na group effort. Sino po ang nagsiwalat niyan? Nilaglag sila ni DILG John Vic Rimulya, di ba? Si John Vic mismo ang nagsabi na meron palang tinatawag na group effort. Ibig sabihin, yung sinasabi po ni Bangag na wala siyang pakialam sa ICC at hindi niya papansinin kung mayroong warrant of arrest, puro pala kasinungalingan yun. Dramatization lang pala yun. Nagdadrama lang pala sila mga kaibigan para walang haharang. In case po nahulihin na po si Tatay Digong, wala pong haharang guys kasi ang akala nila hindi matutuloy. Yung pala, meron pala talagang warrant of arrest na galing sa ICC. Ganon din yung nangyari kay Bato de la Rosa, yung nagpakita siya sa Senado na nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng habulan. At mismo si Trillanes ang nagdala ng mismong di umano ay warrant of arrest daw ng ICC yon. Kasi mismo ang ICC nagbigay ng message, statement na meron talagang sinasabing secret warrant of arrest at bigla nilang inilabas para mahuli si Senator Bato de la Rosa. Kasi lang nakatakas. So tama po ang mga hinalan niyo mga kaibigan. Ako din, ganun din ang aking first impression. Ito po'y drama na naman. Kasi mahilig sila magdrama-drama, di ba? Yan kasi ang ano nila. Yan kasi, dyan sila expert Pagdating sa kasinungalingan, pagdating sa mga fabricated na mga statement, mga scripted, yan sila expert. Kaya ako, hindi rin ako nagtataka mga kaibigan na pinapakalat nila ito para may divert na naman po ang taong bayan. Kaya nga sabi ko sa kagabi, baka mamaya paggising natin sa isang umaga, tama po si Attorney Torion. Baka nga, dinala na siya sa aeroplano at idiniretso na siya sa The Hague. Kasi pag nangyari yon, sabi ni Attorney Torion, wala na po silang magawa. Hindi po sila makakakuha or hindi po sila makakapag-execute ng tinatawag nilang legal remedy. Kasi meron pa mga legal remedies na natitira May mga option pa yan Like for example, TRO, pwede po yun, di ba? Mag-motion sila for TRO. Injunction, para at least mapahinto ang pagbitbit kay Senator Bato de la Rosa doon sa The Hague. Kasi dapat yun ang ginawa kay Tatay Digong Kaso lang hindi nila inantay. Minadali nila, hindi nila inantay Supreme Court para mabitbit nila or makidnap nila si Tatay Digong. Nagkaroon pala ng group effort na talagang ipapahuli pala talaga nila si Tatay Digong. Siyempre, deny dito, deny doon, para yung mga tao, siyempre, hindi masyadong magkakaroon ng commotion, Hindi magbi-build up ng gulo. Kasi siyempre, pag sinabi, huhulihin na si Tatay Digong, siyempre, magkakagulo talaga yon. Magkakaroon talaga ng massive, di ba? Massive protest.
Kaya ang ginawa nila, nagkukunwari sila mga kaibigan. Tinago nila yun. So, ito po yun ang pinapangambahan nga ng lahat ngayon. No? Talagang nangangamba po ang lahat ngayon. Baka mamaya, maulit po ang nangyari dati. Di ba? Baka ganun din yung gagawin ng administrasyon. Kunwari, hindi nila alam, yun pala, nakahanda na pala. Kasi, ang warrant of arrest, di ba to, andyan na eh. Pinakita na, di ba? Nagbigay na ng statement ang ICC. Yung panahon na nagkaroon ng gulo sa Senado. Di ba? Nagkaroon ng malawakang siege. Nagkaroon pa nga ng putukan, di ba? Nagkahabulan pa, tapos nagkaputukan pa. So, anything could happen, no? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, meron talagang traidor eh. Meron talagang meron talagang nanguhudas dyan. Di ba? Ako, agree ako sa sinabi ni Attorney Harry Roque na kailangan talaga dyan mag-ingat. Kasi hindi lahat po ng mga sumusuporta po kay Duterte, mga kaibigan, ay tapat. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, mag-ingat-ingat po tayo kasi merong iba dyan, plastic, meron pang iba dyan, balat kayo. Di ba, sabi ni Attorney Panelo, balat kayo. Meron dyan. Kaya sana po mga kaibigan, wala pong mangyari masama sa ating Senator Bato de la Rosa. At isa pa, no? Kaya nila gagawin ito mga kaibigan para tuluyan na pong hindi siya makaboto. Hindi siya makaboto sa impeachment. Kaya nila ginagawa ito. Di ba? Kay Marcoleta, kay Jingo Estrada. At ito pa, mayroon pa tayong balita, no? Ang susunod ay si Senator Bongo naman. Kasi tapos na po kay Senator Legarda eh. Kay Senator Legarda, meron na siyang sampina eh. Ang sunod naman si Senator Bongo. Tingnan nyo, uubusin talaga silang lahat. Kaso lang, delikado naman yung kay Bongo, mga kaibigan, kasi ICC din yun eh. Di ba? Warrant of arrest din yung kay Bongo sa ICC. Kaya delikado. Kasi si Bongo po, mga kaibigan, kung tutuusin guys, wala talaga siyang alam dyan eh. Di ba? Hindi naman siya police. Hindi naman siya PNP chief. Ano lang naman siya, SAP, no? Special Assistant ng Presidente.